2001, ang coral cover ng Apo Reef Natural Park is nasa 54% 2001. ng 2001. Pero nung 2004, bigla siyang bumaba to 16% dahil naman yun sa mga bagyo. Force majeure ang tsaka yung mga natural phenomenon, yun ang mga dahilan. Kasama na rin doon yung mga interference ng mga human activities katulad ng illegal fishing. Ang lagi namin nilalagay na threat, syempre ay poaching. Poaching pa rin dahil sarado siya. So, and then, hindi siya masyadong nabibigyan ng attention yung socio-economic aspect. Dahil yung maliliit na mangingisda, nananatiling mahirap sila. So, number one is poaching ang isang problema. And then, second, Anong pinupoach nila? yung mga isda. Sa loob? Sa loob. Yes. Dahil mas madali lang kasing, okay. Concentrated sila. Oo, concentrated talaga sila doon. Yung mga nangingisda sa labas, maaring tumagal pa yung pangingisda nila or tumagal yung length of time bago sila makahuli ng ganong karami. Pero pag nasa loob sila, saglit lang. So, kitang-kita mo talaga yung pagkakaiba na pagka sa loob sila nangingisda, saglit lang sila makahuli kung isang banyera man yan or mga 50 kilos, saglit lang sa kanila yon. Pero sa labas, syempre, medyo mahihirapan sila. Apo Reef Natural Park ay allowed pa ang permitting. Nagbibigay pa ng permit dahil may mga zoning pa siya. Until dumating ang 2007 dahil nakita na ng PAMBI kung paanong sirain ito ng mga transient fishermen, yung mga nanggagaling sa Marinduque, galing ng Masbate, galing ng Cebu. So nag-decide ang PAMBI ng Apo Reef Natural Park na isara ito. No-take zone policy noong 2007. So, napakalaking pressure niyan sa amin, sa DEN at maging sa LGU. Dahil tinututulan ng maraming mga fishermen, yung mga grupo ng mga fishermen at saka lahat ng mga namumuhunan. Napakarami ng yumaman actually sa Apo Reef Natural Park dahil yung mga mamahaling mga yamang dagat na ibinibiyahe, dinadala sa ibang lugar, Manila, Boracay, yung mga market ng mga lobster at saka sa China, yung market din siya ng mga balakan, cucumber at iba pang mga mamahaling mga shells na nagiging dahilan ng pagdami ng crown of thorn nung nawala na itong mga ito. So, noong naisara siya noong 2007, kahit na, siyempre, nahirapan ang DEN at saka LGU na isara yan. Pero dire-diretso, nanindigan ang LGU ng Sablayan at saka ng DEN na totally na isara. Para ma-enjoy ng maliliit na mangingisda yung spillover effect. No? Hindi yung kung sino lamang yung may pera at namumuhunan, yun lamang yung ipagpinagin. So, up to now, ang Apo Reef ay sarado pa siya hanggang ngayon. Hindi pa ibinubukas to any fishing activities. That's why kitang-kita yung effect. Pati yung fish catch at saka yung fish biomass na minomonitor ng iba-ibang mga NGOs ay kitang-kita yung pagtaas nito. Of course, the fish, kapag sila ay nag-breed na dun sa loob ng coral reef at lumaki na sila, they will go out naman. And that's what is available for catching by the small fishermen when they get out of the reef and move around in nearer waters to the coastline. Yun ang available sa kanila. So, yun yung tinatawag nating spillover effect. Okay. Kasi hindi naman may iwan yung malalaking fish doon sa loob ng reef. Pero dati, yung mga nung allowed pa ang fishing within the protected area, doon sa kanyang multiple use zone or sustainable use zone, ino-overfish nila. Yes. Okay. Pati mga coral sinisira na nila. Yes, may mga cyanide fishing, ganyan.
may mga hulbot-hulbot, yung ibang mga fishing gear na nakakasira sa coral. So bago pa man sila lumabas, inaabangan na dun sa loob. Oo, Tinatrap na ganun, sa tama loob. yan. oo. Kaso dun sa nung nag-decide na no take zone ang PAMBI, paano niya in-implement yun? At anong naging problema dun? At bakit siya nag-succeed? Um, Siyempre, talagang napakalaking challenge niyan. Rally, yung mga nag-rally pa ang mga mangingisda para lang huwag ituloy yung pagsasara. Pero ang LGU, DNR, at saka iba't ibang law enforcement agencies ay gumawa siya ng task force Marlin. Task Force Marlin, Marine for Apo Reef, Law Enforcement for Network. Nature. For nature. Malen. Marlin. So Talaga. yun, compose yun ng iba't ibang mga law enforcement agencies na dati-rate ay hindi nakikipag-participate sa protection ng Apo Reef Natural Park. Pero ngayon napansin niyo may mga military, police na kasama doon, matagal na yon. Since na nag-close yung yung Apo Reef and then na-create yung Task Force Marlin, naging vigilant na ang mga yung mismong stakeholders saka yung iba-ibang mga law enforcement agencies para protektahan yun. Order 111 allowing ecotourism within protected area. So, nakita nila kung maipapakita din namin sa inyo, siguro sa document na ipadadala ko, kung paano ang naging trend ng kita ng Apo Reef since 1999, hindi siya bumaba. Consistent siyang tumataas. So, Trend from parties. park fees. So, yun. Nakita ng LGU at ng DNR na dito para sa ecotourism so yung ecotourism natin ay we are converting natural resources into money without extraction. Hindi natin ini-extract pero kumikita ang Reef. Ipakita mo lang ang ganda niya and then magbabayad sila, kikita na. So, yun yung mga dahilan kung bakit lahat ng mga law enforcement agencies at saka ng LGU ay nakipag-cooperate sila. Hindi lamang sa perang nakukolekta mula doon, kung hindi yung mga kitang ibinibigay ng mga turistang pumupunta rito sa Sablayan. Lahat ng sektor mula doon sa hotel, sa mga tricycle, lahat ng mga service providers na garbage na pinuproduce ng mga international at saka local shipping lines na naiipon sa isla. Siguro, ewan ko kung nakakita kayo ng mga doon, yung mga parang alkitran. Yes, nakapag-clean up po kami kaninang umaga and then we saw yung mga bottled waters na made from other countries. Tama. So yun yung every time parang hindi nakokontrol yung problema na yun at hindi rin namin masyadong Mga oil leaks na yes, oo. Ayun. Hanggang ngayon problem pa rin sa amin yon dahil sumisingit yung mga basura, nakasingit na siya sa mga bato sa mga corals minsan na halos hindi kayanin ng clean up. So yun yung isa sa mga malaking problema din na itinuturing namin. And then pinadali na ngayon ang pagkuha ng permit sa mga tourists. Meron na kaming online permitting. So, mag-i-email ka lang sa email ad namin. Sasabihin mo kung anong date kayo planong pumunta. And then, ilalagay niyo yung mga pangalan ninyo. Tapos, i-email back namin yung permit ninyo. May perma na yun. So, kahit hindi kayo dumaan or dumaan kayo sa tourism, dumiretso na kayo doon. Kung meron kayong sariling sasakyan, ipapakita nyo lang doon sa mga park ranger na nando doon na ito na yung permit namin. Magbabayad na. Yan. Pinadali na. Hindi katulad noon na kailangan pang pumunta kayo sa opisina, pumunta sa LGU. Ayun. Kasi napakarami ng mga live aboard na nanggagaling sa Cebu, sa Boracay, Iloilo, Puerto Galera.
So kung dadaan pa sila rito, mahihirapan sila. So kung magdidirect na sila mismo dun sa area, mag-o-online permitting na. Hindi marunong mag-dive. Kasi napakalaking colors. Hindi naman namin inaalaw na mag-dive. Ang una namin kinakausap ay yung dive master. Lahat naman ng diver, may kasamang dive master yan. So kinakausap namin kung mga diver nga ba yan. O gaano ba ka-establish ang buoyancy nila. Ganon. Chine-check yan. Lahat ng mga park rangers namin almost diver. Yung mga nakakaraang taon, kung makikita ninyo yung yung trend ng mga visitors, talagang one half ang foreigner, mas mataas ng one half ang foreigner kaysa sa local. Pero ito ngayon, nagsimula ng 2011 nagsisimulang tumaas ang mga local tourists. Pero hindi pa rin siya mas mataas kaysa sa foreign tourists. Mas mataas pa rin ang foreign tourists. Mas kilala siya sa Europe kaysa sa Pilipinas, ang Apu Reef. Oo nga. Mas kilala ang Bataha, ang Puerto Galera, diba? Coron, ito sa Reef, ano? Mas kilala siya sa ibang bansa kaysa sa... So, nagtatry kami since 2012 na umupo ako as paso. Yun, nagsimula na kami mag-invite ng mga malalaking TV network, ganyan, para ma-expose din dito sa Pilipinas ang Apu Reef. Hindi lamang taga-ibang bansa ang actually, talagang ipinopromote talaga namin yun para, syempre, para malaman ng maraming tao. Pero, hindi ganun ka-commercialize yung ginagawa namin. Ecotourism to hindi, maraming mga do's and don'ts na gagawin. So, yung influx of tourists is threat din siya sa biodiversity. Kaya, syempre, kailangan din nating i-follow yung carrying capacity.